meron po akong nakikitang pwedeng maging dahilan. By the way, lahat tayo entitled sa mga opinion, suggestion, at paniniwala. So, respeto lang po. Ito yung nakikita ko na pwedeng maging daan para malaman natin kahit papaano ang katotohanan tungkol sa graft in corruption sa Senado, Kongreso, Executive Department at mga kontraktor na ang biktima ay pera ng mga Pilipino. Magpalit po ng Senate President at House Speaker ang gobyerno under President Marcos. Palitan si Escudero, palitan si Romualdez. Yan ang nakikita nating maging dahilan. Kasi ngayon po, nagtatakipan sila. Bata-bata system yan. Yung mga congressman, hindi yan makapalag kay speaker. Kung anong gusto ni speaker, susunod yung mga yan. Hindi ka magiging chairman ng komite kung hindi ka hawak sa liig. Yan ang aking opinion. Ganon din sa Senado. By the way, sa tagal ko na pong nasa media, naging reporter din ako sa Kongreso at Senado ng matagal ng ilang taon din po yan. Sa Kongreso, halos 10 taon. Bata-bata system dyan. Pag hindi ka kaalyado, wala kang posisyon. Pag hindi ka kaalyado, wala ka. Others ang tingin sa iyo. Ganon din sa Senado. So itong korupsyong pinag-uusapan sa nakaraang Kongreso, nakaraang budget at kasalukuyang budget at susunod na budget, sa tingin ko, pag itong dalawang ito ay mananatili sa pwesto, wala pong mangyayari dyan. Although meron silang karapatan sa at trabaho in aid of legislation, oversight function, pero hanggang doon lang yun. Hindi pa rin naalabas ang katotohanan. Kasi until now, hindi nila maiharap sa Senado, investigasyon, si Escudero na siyang tumanggap publicly o namin ng donasyon mula sa active contractor. Bawal yun. Conflict of interest. Si Speaker na alam naman natin at baka para sa inyong kaalaman, malapit na kaibigan niya ni Saldico, bilyonaryong kongresista, bilyonaryong kontratista. Bago yan naging congressman, party list Bicol, yan po'y bilyonaryo na kontraktor. Isa kang nakakita ng kontraktor, ginawa mong chairman ng Committee on Appropriation na gumawa ng budget ngayong taong ito, noong 2024, at nakaraang taon, under leadership. So nakita nyo, nag-aaway na sila. Ayaw iharap doon sa mga investigasyon ng Kongreso. Eh bakit? Ngayon ang balita natin nasa abroad. Diba? Kailangan si Speaker magpaliwanag sa taong bayan sa public hearing paano nangyari itong katiwaliang ito. Paano nakakalulang mga bilyon ang napunta at insertion na kaibigan ang mga district engineer at mga kontraktor. Ganon din ang Senado, magpaliwanag. Itong si Escudero, mahilig sa press conference, mahilig sa interview, pero nung pumutok na itong mga donasyon isyong ito, wala ka nang nakikitang press conference. Bakit? So ang aking puntingin at opinion, nagagamit at ginagamit nitong dalawang ito ang kanilang posisyon para hindi magkaroon ng linaw o ganito tayong nalilinlang at naguguluhan sa investigasyon, may kaugnayan sa paghahanap ng katarungan, katotohanan sa pera ng taong bayan. Kasi hindi naman sila kailangang imbitahan. Pwede silang mag-volunteer. Eh bakit hindi sila nag-volunteer? Dahil nga ho, merong something. Baka meron talaga silang kinalaman sa nangyayaring ito. At dahil dyan, ang solusyon nga po, palitan sila. Although yan ay internal problem. Ang speaker pwedeng palitan, ang mga congressman na magdidesisyon. Ang Senado, papalitan ng Senate President, Senador. Pero kung gagawin ng Pangulo, ng Executive Department, ang kanyang koneksyon, kanyang kapangyarihan, hindi tahasang siya makikialam, pwede niyang palitan ng dalawang yan. Yan ang dapat mong gawin, Mr. President. Kung gusto mong ilatag at magtagumpay ka sa iyong laban sa graft in corruption. Ako, idea ko lang ito. Hindi ko sila kilala ng personal. Gawin mo si Ping Lacson na Senate President. Mag-iiba ang Senado. Gawin mo si Toby Chanco na Speaker of the House. Mag-iiba ang galaw ng budget sa Kongreso. Yan ang nakikita kong solusyon. Walang kinalaman ako sa dalawang yan.
Hindi rin ko nakikita ng personal at di kami nag-uusap niyan. Pero sa akin pong pag-monitor sa kanila, sila yung pwede nating pagkatiwalaan sa ganitong issue ng crisis tungkol sa kredibilidad. Sirang-sira na po ang imahe, kredibilidad ng Kongreso, ng Senado. In other words, ang Philippine Congress. Pag sinabing Philippine Congress, iisa yan, mababa at mataas na kapulungan. Upper and lower chamber. Yan po yan. Kasi kung politiko, kontraktor, kaibigan at tao nila ang mga district engineer. Yung engineer, sumusunod lang sa kontraktor. Yung kontraktor ang namibigay ng pera sa politiko at saka sa district engineer. Eh di ba sila lang? Niluloko lang tayo. Paano magkakaroon ng katotohanan sa interview? Subukan nyo itong aking sinasabi. Kaya lang, maraming magagalit dyan, maraming tataas ang kilay dyan. I don't care. Wala akong pakalam dyan. Kung tayo mga Pilipino ay mananahimik, walang mangyayari sa buhay natin. Ginagawa ko ito hindi paninira. Ginagawa ko ito hindi ito para linlangin kayo. Ginagawa ko ito dahil aking obligasyon bilang tao, bilang Pilipino, dahil nagmamahal tayo sa ating bayan at sa pera nating lahat. Tama na, sobra na, garapala na, ilang dekada na, ngayon ang tamang panahon. Dahil nagsimula at ang Pangulo ang nagsabing may korupsyon, may ghost project, may lukuhan, may pang-aabuso sa kapangyarihan at pera ng bayan. Tama-tama yan. Ngayon lang nangyari ito. Walang naging Pangulo ng ating bansang umamin na may korupsyon sa kanyang gobyerno. Si Pangulong BBM lang. Yan ang totoo. Kung mayroong grupo diyang mapanlinlang na sinasabi nila, ngayon lang may korupsyon sa gobyerno, kalokohan yun. Pambubudol yun. Matagal nang may korupsyon sa bansa pero walang ginawa ang mga nakaraang gobyerno. Nagtapang-tapangan, nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan, baka kasapakat sila. Itong Marcos administration, malinaw sa aking opinyon, hindi siya kasapakat. Hindi siya nangumisyon. Hindi niya kinukonsente, kaya nga kanyang in-expose. O di tama lang na tayo mga Pilipino ay tumulong. At yung pagbibigay natin ng idea kung ano ang dapat gawin, hindi po masama yan. Hindi hari si Escudero, hindi hari si Speaker. Ang dapat hari sa bansang ito ay ang mamamayang Pilipinong may-ari ng pera na matagal nang inaabuso. Kaya ko sinasabi ito dahil enough ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng Presidential System of Government at sa ilalim po ng 1987 Constitution. Marami siyang pwedeng gawin kung gustong gawin. Gawin mo na, Mr. President. Pakiusap na lang. Awa na rin kami sa kalagayan mo. Pero yung mga nagmamagaling at nagkukunwaring maka-Marcos, maka-gobyerno, marami dyan peke. Marami dyan tsubibo. Marami dyan interest lang nila. Ang galaw. Hindi interest mo, hindi interest ng bayan. Please like and share, subscribe and follow. Marami pa po tayong pag-uusapan sa darating na mga oras. Huwag kayong mawawala. Lalo na ngayon, mahaba-haba na siguro ang oras ko na tayo magsama-sama dahil iniwan ko na yung radio at television ng Office of the President, Presidential Communication Office, Channel 4 at iba pa. Alam niyo kung bakit. Hindi tayo titigil dahil nawala doon. Never! Magpapatuloy tayo. Hindi tayo mawawala sa ating paniniwala.